Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Naglaya ang ating mga intensyon at mga panalangin sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. At hindi sinasagawa ang debosyon sa ating Santo Patrong si San Fernando. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan
Nina San Pedro at San Pablo, pagbigyan ng masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan, ang ipinamana ng mga pinagbuhat ng simula ng relihiyon, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niya ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatili nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali. Wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbihis ka at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabad ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro, sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas siya sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkatapos nila, sa kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangay dininog ng Diyos, na wala sa aking lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y nagligtas at maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang itinuturing na dalawang haligi ng ating simbahan, si San Pedro at si San Pablo. Bagamat alam po natin magkaiba ang panahon na kanilang ginalawan. Si San Pedro ay kasakasama ni Jesus at siya pa nga ang piniling tagapangulo ng kanyang mga alagad. Samantalang si Pablo ay nabuhay mahabang panahon matapos si Jesus ay
umakyat sa langit. Kaya kung tutuusin ay hindi naman sila magkasama sa iisang panahon, pero magkasama sila sa iisang misyon. Walang iba kung hindi ang ipakilala ang Diyos, dalhin ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang kapwa-tao. At ito po'y magpapaalaala din ng ating sariling misyon bilang mga binyagan. Kung ating babalikan po ang kasaysayan ni San Pedro na siyang binabanggit sa ating ebanghelyo ngayon, ipinahayag niya ang kaniyang pagkilala kay Jesus matapos sabihin ng Panginoon sa kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa mga tao. May iba't ibang mga binabanggit ang mga alagad, batay na rin sa sinasabi ng mga tao. Pero nang bumaling siya sa kanila at tanungin, kayo naman, sino ako para sa inyo? Si Pedro ang may lakas ng kalooban na nagsabi, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Isang pagkilala kay Jesus, isang pagkilala sa Kanya bilang Mesiyas at pangako ng Diyos Ama simula pa. Kaya nga, dito naganap yung paghahabilin ni Jesus ng susi ng kaharian ng langit na sinasabi na ito ang simula ng pagtatag ng ating simbahan. Sa ipinahayag ito ni Pedro, dito po natin maalaala ang unang tungkulin, ang unang misyon ng isang mananampalataya. Ang kilalanin at ipahayag sa kanyang sarili, sa ibang tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga na bago natin dalhin si Jesus sa ating kapwa, sa ating kinikilala, sa ating buhay. Kaya siguro po mamaya paglabas yun ng simbahan at may nagtanong sa inyo, sino si Kristo para sa iyo? Ano kaya ang iyong isasagot? Mamaya ako'y mag-iintay dun sa labas. Ako'y maghahanap ng aking tatanungin. Pag tinanong ko kaya kayo, ano ang isasagot ninyo? Sino si Kristo para sa iyo? Siguro ang babanggitin ninyo yung inyong nababasa, yung itinuro sa atin ng katesismo, yung napapanood natin, o kung sino mang mga nakabanggit sa atin. Pero ang hinihingi ni Jesus dito, yung iyong personal na pagkilala sa Kanya. Yung iyong malalim na ugnayan sa Kanya ang magdadala sa iyo para sabihin mo kung sino si Jesus para sa iyo. Kaya mahalaga na hindi lang basta tayo nagdadasal, hindi lang basta sumisimba, kung hindi nagninilay, tinitingnan sa ating puso, sino nga ba si Kristo para sa akin? At matapos natin kilalanin si Jesus, sapagkat sabi nga, siya ang dadalhin naman natin sa ating kapwa. At napakasimple lang sinasabi ng isang prinsipyo sa filosofiya, you cannot give what you do not have. Hindi mo maibibigay ang isang bagay na wala ka. Kaya paano mo dadalhin si Jesus, si Kristo sa iba, kung wala si Kristo mismo sa iyong sarili? Kaya ang gandang unahin natin kilalanin si Jesus, magkaroon ng magandang kaugnayan sa Kanya, para paglabas natin sa ating tahanan, sa ating simbahan, maipakilala natin si Jesus ng tahasan. Ito naman ang ginawa ni Pablo. Kung niyo pong maalaala, matapos na si Pablo ay tawagin ng Diyos, nung siya ay nasa panahon ng pag-uusig ng mga Kristiyano, ang ginawa ni Pablo, dinala niya si Jesus, ipinakilala sa iba't ibang dako. Kaya nga maraming sulat si San Pablo sa mga iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bayan, sa iba't ibang mga komunidad. Sapagkat ang kanyang ginawa, matapos niyang kilalanin si Jesus, pumunta siya sa iba't ibang dako, ipinahayag ang kanyang pagkilala kay Jesus, ang kanyang pananampalataya. Yun din po ang tungkulin natin. Sabi natin kanina, kikilalanin si Jesus, pero hindi sapat na kinikilala siya,
kung hindi tayo bilang Kristiyano, may tungkulin tayong ipakilala ang ating Panginoon sa ating kapwa. Saan ho tayo pupunta? Dati kong sinasabi, pumunta muna kayo sa inyong tahanan, pumunta muna kayo sa inyong bahay. Baka hindi pa tahasang kilala ng asawa mo si Jesus. Baka hindi pa kilala ng mga anak mo si Jesus. Unahin mo muna ang iyong bahay na ipakilala ang ating Panginoon. Kaya mahalaga po na sa tahanan nabubuhay ang Diyos. Nasa tahanan, nasa gitna ninyo ang ating Panginoon. Kaya mahalaga yung altar natin sa ating tahanan. Dahil yung altar ang nagpapalaala ng ating kaugnayan sa Diyos, lalo tigit sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan ho ninyo ngayon kung kayo may makikita pang altar sa mga tahanan. Yung iba wala ng altar. Ang nakalagay na laang dun ho ay di yung pusang kumakaway at nagpapapasok ng swerte sa bahay. O kaya yung mga kalendaryo na iba't ibang mukha ng artista. Pero yung mukha ng Diyos, hindi na ho masyadong nakikita natin sa ating mga tahanan. Kaya hindi katakataka kumisan, hindi maranasan at hindi masyadong makilala ang Diyos sa kanilang tahanan at hindi rin madala ang Diyos sa kanilang kapwa-tao. Ito yung hamon sa atin ni Pope Francis sa Synodal Church o sa simbahang sinodal. Tayo bilang mga binyagan, ang ating tungkulin kilalanin ang Diyos at ipakilala ang Diyos sa ating kapwa-tao. Sapagkat ang realidad ng mundo ngayon, marami ang hindi tunay na nakakakilala sa Diyos at sa kanyang pananampalataya. Madami ang iniiwanan ng kanyang kaugnayan sa Diyos at sa kanyang pananampalataya dahil sa makamundong kasayahan. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang isang simbahang naglalakbay, ang tungkulin natin sa tawag ng bagong ebanghelisasyon, dalhin si Jesus, ipakilala ang Diyos sa ating kapwa-tao upang sa ating paglalakbay bilang isang simbahan, maisama natin ang bawat isa at marating natin isang patunguhan, ang kaharian ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya nawa tularan natin si San Pedro sa kanyang pagkilala sa Panginoon at si San Pablo sa kanyang pagpapalaganap ng turo at aral at pag-ibig ng Diyos. Magsitayo na po ang Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, subilang sama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos totoo buhat sa Diyos totoo, sumilang at iniginawa, kay isa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ginawa ang lahat, dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan. Siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao sila lang ng Espiritu Santo, kay Maria Biren at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa atin ni Poncio Pilato, namatay at nililibing. Muli siya nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa langit at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kay isa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at iniintay ko ang muling pagkabuhay ng namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan sama na may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng samaing isda, kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang Santo Papa, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ang kanilang pamamagitan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap dinawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalabatan. Niloob mo ngay aming kagalak na San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag.
Silang dalawa'y mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, dapat kang purihin ng talang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan ng buhay at kabanalan. Walang samong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Amay, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik. Sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasalamat ngay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaying ito. Tunghayan mo handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay puspos ng Espiritu Santo, at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo.
Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng ina ng Diyos sa mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Pedro, ni San Pablo, mga martir, kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang mga handog na ito ng aming pagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Melrey, ng talamang obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukuin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao, ang lahat na lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makakarating sa iyong piling, sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo ang aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng pahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sanayan mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banalapay kinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan, na nanatili sa itinuro ng mga apostol, sa paghati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng dandamit isipan, at pinatag ng iyong pagmamahal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Gayun din po, inaanyayahan din po sa unahan ng mga nasa larangan ng enhenyerya, arkitektura at mga manggagawa, para po sa panalangin at pagbabasbas. Isusunod na din po dito ang pagbabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Manay pagmahal sa nagumulang lahat ng ubuting bagay, hinihiling namin, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, mga nasa larangan ng inhinyera at arkitektura at mga manggagawa, gayon din sa iba't iba nilang mga pangailangan, pagkalooban sila mas mahaba at makulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. At sa tulong nawa ng panalangin ni San Fernando, patron ng inhinyerya, pagkaloob mo ang biyayang kanilang kinakailangan, lalo tigit ang mga nasa larangan ito, upang ang nilang paggawa ay naayon sa iyong kalooban. Naway maging kasangkapan ang mga tatay nilang gusalit sa struktura sa pagbuo ng mga angkan, sambayanan at simbahan, higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagkapala, mga kasangkapan sa panalangin, upang ito'y maging gabay sa pagtak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.